Hello guys! Kamusta naman kayo? Ano na ang mga nilalaro nyo ngayon? Comment nyo nga sa baba. Hulaan ko yan Siguro Roblox. O kaya iba't ibang video games. Tama ba? At alam nyo, wala namang masama doon and masaya yon, legit. Pero sa story na ito, balik muna tayo dun sa mga panahong simple lang pero masaya na. Yung panahon na wala pang gadgets pero umaandar pa rin yung creativity. Tapos papasok yung mga bagay na di natin ini-expect like pagkakaroon ng maraming kaibigan. Ito yung panahon na kahit simpleng bagay lang like plastic, patpat, tapos tali, naiisipan na rin natin ang paraan para gawin yun na masaya. At dito nagsisimula ang kwento ko. Ang kwento ng isang bata at ng isang saranggola. So, nagsimula ito nung panahon na sobrang mahangin dito sa lugar namin. Well, mataas kasi yung lugar namin at may malawak na lugar malapit sa may gubat na magandang paglaruan ng saranggola. Tapos nung panahon na yun, hindi ko pa alam kung ano yung saranggola. Pero siguro naman kayo, yung mga nanonood sa video natin ngayon, alam nyo naman siguro yung saranggola. Kung ano yun, di ba? Ikaw, alam mo ba? Hala, ano kaya yun? Ang galing, lumilipad oh. Laruan kaya yun? Hala, hello, ang ganda naman ng laruan nyo. Anong tawag dyan? Saranggola ang tawag dito. May tali to at gawa sa plastik at patpat. Pinalilipad namin to ngayon kasi ang ganda ng panahon ngayon eh. Mahangin. Wow, ganun ba? Pwede ko kaya yan matry hawakan? Pwede pa hiram? Sige. Basta wag mo bitawan ha. Baka lumipad palayo eh. Ginawa pa naman ng lolo ko yan. Sige, so bale, saglit ko lang naman nahawakan. Saglit lang. Gusto ko lang matry magsaranggola. Hala, ang galing naman nito. Salamat pala sa pagpapahiram Welcome. Balik ka dito kapag may saranggola ka na ha. Laro tayo. Sige. Gagawa lang muna ako ng saranggola. Balik ako bukas. At ayun guys, sinaoli ko na yung saranggola kay Dory. At masasabi ko na nakaka-enjoy pala yung paglalaro nun. Lalo na kapag steady lang sa langit. Ang ganda tingnan. Nai-imagine ko nga na meron akong ganun Gusto ko rin magkaroon ng saranggola. Kaya ang ginawa ko, umuwi ako agad. At base sa obserbasyon ko, may sinulid, plastik at patpat. Yun ang mga kailangan para gawin yung saranggola. Kaya umuwi ako sa bahay namin at naghanap-hanap ako ng materyales. Nakakita naman ako ng mga materyales pero may kulang. Kulang ako ng patpat. Pwede na siguro tong walis tingting. Walis tingting ni Lola. Okay na to. Stick rin naman to Inihanda ko agad yung mga gamit na gagamitin ko sa paggawa ng saranggola ko at doon ako gagawa sa sala namin sa bahay. Bali, hugis diamond yung saranggola. Kaya gagawin kong cross yung tingting. Tapos, itatali ko ng sinulid para mabuo ko yung hugis diamond. Sa isip-isip ko madali lang naman pala gawin yung saranggola. Nakita ko na sa labas parang simple lang naman. Patpat dito, tali doon, plastic sa ibabaw, then boom! May saranggola ka na. Pero di lahat ng madali sa paningin natin madali lang gawin sa totoong buhay Madalas parang simple lang pero ang hirap pala. At ayun guys, yung confidence level ko sa paggawa ng saranggola level 100.
Pero yung skill ko sa paggawa, siguro mga level 10 lang. Skill issue. Ayan, okay na yung saranggola ko. Di siya ganun ka-perfect, pero maganda naman. Tapos kulay red pa. Favorite color ko. Anak, nandito na ako. Papa, nandito ka na po pala. Tingnan mo, gumawa po ako ng saranggola. Anak, medyo hindi maayos yung pagkakagawa mo. Hindi yan lilipad. He? Ganun po ba? Paano yun? Kasi po ganito naman po yung nakita ko kanina na saranggola ng kalaro ko eh. Medyo iba nga lang po yung itsura nung sakin pero magkamukha naman. Kasi anak, flat yung pagkakagawa mo sa saranggola mo. Hindi yan lilipad. Kapag sinubukan mo paliparin yan, nako, babagsak lang yan. Hindi niya masasalo yung tatamang hangin. Kasi dapat medyo may kurba yung patpat. At isa pa, bakit isang stick lang ng walis tingting ang ginamit mo? Kasi wala po ako nakitang patpat eh. Tapos yung tingting naman po ng banana Q, sobrang tigas po tapos maiksi. Kulang po yun. Sige anak, ako nang bahala sa saranggola mo. Gagawin kita ng malaki at magandang saranggola. Pero maliligo muna ako ha. Ano palang gusto mong kulay ng saranggola mo anak? Gusto ko po kulay red. Paborito ko yung kulay na yun eh. Sige anak, maliligo lang ako ha. Papa, pwede ko po ba lagyan ng design yun? Kunyari, lalagyan ko ng butterfly tsaka flowers. Pwede po ba? Oo anak, pwede mo lagyan basta ingatan mo lang ha. Pag magpe-paint kasi pwedeng mabutas yung saranggola mo. Okay po, Papa. A few moments later. At ayun guys, bago pa matapos si Papa sa pagligo, nakatulog na ako sa sofa namin habang nakalat yung mga gamit na panggawa ng saranggola. Nakatulog na pala yung anak ko. Oh, nakatulog na pala ako. Ano ba yan? Di ko man lang napanood paggawa ng saranggola. Nakatulog ka na anak kaya ginawa ko yung saranggola mo kagabi. Sana magustuhan mo. Ingatan mo at lagyan mo ng gusto mong design. At ayun guys, tuwan-tuwa ako kasi sa bakas may saranggola na rin ako. At alam nyo ba, ang laki ng saranggola ko. At 100 times na mas maayos yung gawa ni Papa kaysa dun sa ginawa ko. At matibay pa. Ang next na ginawa ko, nilagyan ko ng design gamit yung acrylic paint ko. Nilagyan ko ng flowers at mga maliliit na butterfly. At syempre, nilagay ko yung pangalan ko. After ko patuyuin yung paint, lumabas na ako ng bahay para makipaglaro sa mga kaibigan ko. Lumabas na ako nun, dala-dala yung saranggola ko. Sobrang excited na nga ako na ipakita yun sa mga kalaro ko eh. May design pa naman. Tapos ang laki ng saranggola ko. Alam mo yung feeling na pag may bago kang laruan, bilang bata, gusto mo yun ipakita sa mga kalaro mo. Tapos mamamangha sila, tapos ayun, nakaka-proud. Hello, nandito na ako. Tingnan niyo yung saranggola ko. Ginawa to ni Papa. Kahapon kasi ako sana yung gagawa eh. Kaso, yung ginawa ko di maganda. Like, flat yung itsura tapos sabi ni Papa, hindi daw lilipad. Yun. Kaya ginawa niya na lang ako. Wow! Ang ganda naman ng saranggola mo, Blair. May design pa. Sinong nag-design? Ako nag-design yan. Gamit ko yung acrylic paint ko sa bahay. Wow, ang ganda naman ng saranggola mo, Ate Blair. Ay, salamat. Blair, gusto ko rin ng ganyan. Gusto ko rin lagyan ng design yung sa akin. Tapos papakita ko kay Lolo. Sige ba? Total, pinahiram mo naman ako ng saranggola mo kahapon eh. Lagyan natin ng design yung saranggola mo. Ate Blair, pwede ako rin. Sali ako. Oo naman, pero pwede kaya samahan niyo muna ako kunin yung mga art materials ko dun sa bahay.
Tapos dito tayo gawa sa damuhan kasi maganda yung lugar na to no? Sige, tara. Punta na tayo dun. Excited na ako lagyan ng design sa ranggola ko. At ayun, habang naglalakad kami papunta sa bahay ko, nagkikwentuhan kami ng mga kaibigan ko. Mahilig ka rin pala mag-drawing, Blair. Ako rin eh. Mahilig ako mag-drawing. Oo, mahilig ako mag-drawing dati pa. Namana ko ata kay Papa. Si Papa kasi ang galing niya sa arts. Saka magaling rin siya mag-drawing, pati yung lolo ko. Ako rin ate, mahilig ako mag-drawing. Kaso di ako gaanong marunong. Ano lang, practice ka lang palagi para mag-improve yung pagdodrawing mo. Oo, practice lang kailangan. Uy, nandito na pala tayo sa bahay namin. Wait lang kunin ko lang yung mga acrylic paint ko. Pagkatapos kukunin yung acrylic paint ko, lumabas na ako dala yung mga pintura na yon. Pati yung paintbrush ko. Pinabaunan rin ako ni Lola ng tinapay na ishare ko daw sa mga kalaro ko. Wow ate, may ganyan na rin yung kuya ko eh. Pero ayaw niyang ipahiram sa akin. Ganun ba? Ano pala, pinabaunan tayo ni Lola ng tinapay. Tingnan niyo Ay, wow! Picnic tayo dun sa damuhan. Oo, binigyan nga rin niya ako ng pansapin natin para daw hindi tayo mga sa damo. At ayun guys, bumalik na rin kami sa lugar kung saan kami naglalaro ng saranggola. Nilatag na rin namin yung pansapin na pinahiram ni Lola, tapos nilagay na rin namin yung mga tinapay sa gitna. Pati yung acrylic paint ko nakaredy na rin, na para bang magpipiknik kami ng mga kalaro ko. Nagsimula na rin kaming magpinta. Tinulungan ko si Ze kasi hindi pa siya gaano marunong magpaint. Pero tinuruan ko rin siya para matuto siya since gusto niya rin pala matuto gumawa ng paintings at drawings. Sa kabilang banda naman dinrawingan na ni Dory yung saranggola niya. At robot yung nakalagay. Ang ganda ng saranggola niya. Wow, Dory, ang galing mo pala magpaint. Ay, salamat. Haha, parang bagay kayong dalawa, Tible. Ha? Anong pinagsasasabi nito? So, ayun guys, natapos na naming pintahan yung mga saranggola namin. Kaya kumain muna kami ng mga tinapay. Ayun, merienda lang muna habang pinapatuyo namin yung mga pintura. Uy, tuyo na yung pintura ng saranggola niyo. Nice! Makakalaro na tayo! Yay! Ang ganda ng saranggola natin. At ayun, napakaganda talaga ng mga saranggola namin. Agaw pansin talaga sa paningin ng ibang tao. Tapos napapatingin rin yung mga iba mga bata sa saranggola namin. At may nangyari rin na di namin ine-expect. Lumapit yung ibang mga bata sa amin at nagandahan sila sa mga saranggola namin. Tapos ayun, doon na nagsimula na magkaroon pa kami ng maraming kaibigan sa lugar namin. Nagsimula kami magsaya at magkulay ng iba't ibang disenyo sa mga saranggola. At ayun, dumami yung makukulay at magagandang saranggola sa lugar namin. So, ayun guys, yung saranggola experience ko at gusto ko lang i-share sa inyo na hindi kailangan ng mamahaling gamit para maging masaya. Sa simpleng paggawa ng saranggola, pag-share ng oras, at pag-enjoy ng magkakasama nagkakaroon tayo ng mga bagong kaibigan. At yung pagiging bukas natin sa pagbabahagi ng saya at talento sa iba, yun, mas lalo pang dadami yung kulay. Hindi lang sa saranggola natin, pati sa samahan ng pagkakaibigang tunay. At ayun pala guys, sana nagustuhan niyo yung story na ito. Salamat pala sa kakolab natin na sila Dory Animation, Ze Animated at kay Wapong Animation. Subscribe din kayo sa kanila guys, maganda rin yung mga animation nila. Sorry sa boses ko, medyo masakit yung lalamunan ko ngayon. Pero ito guys, ano pala yung mga kwentong saranggola nyo? Comment nyo naman yan sa baba, gusto ko yan malaman. Ayun lang, salamat, paalam.